Sa iba pang balita, sa unang pagkakataon, mga dating batang kali nabigyan ng tsansa na makasakay ng mga barkong pandigma at eroplano. Ito ay upang ipakita sa mga kabataan na ang mga ginagawa ng mga marinong nang sa gayon, sa murang edad ay mahubog na ang kanilang kaisipan kung ano ang kanilang maging sa hinaharap. Ito ang handog ng Philippine Navy bilang bahagi ng kanilang anibersaryo sa susunod na linggo. Ang ulat mula naman sa aming kasama ang si Waywaya Makama live via phone patch. Princess, 40 dating batang kali ang binigyang pagkakataon ng Philippine Navy na makasakay sa kanilang tangke, barko at eroplano bilang panimula ng selebrasyon ng kanilang anibersaryo ngayong buwan. Kaninang umaga ay sinimulan ang paglalaro ng mga bata. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa mga bata na maranasan din ito. Sa unang pagkakataon, tama ka Princess, na ngayon ginawa ng hukbong dagat ng Pilipinas ang ganitong programang kanilang binanggit na Experience the Navy Dream. Kaninang umaga ay sinimulan nila ang tour ng buong kampo. Ito ay sa Marine Barracks Rudyardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City, at saka pinasakay sa mga tangke at amphibious vehicles na lubos naman ikinatuwa ng mga bata. Ang mga batang kali ay mula sa bahay ampunan ng San Vicente de Paul Orphanage. Mission dito ng Navy ay para sa murang edad at murang isipan pa lamang ng mga bata ay mahubog na ang kanilang kaisipan upang makapag-isip na kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos nilang mag-aral. Ito upang maipakita sa kanila din ng Navy, sa mga bata ang importansya ng isang sundalo at kung ano ang kanilang ginagawa sa pang-araw-araw bilang tagapagtanggol ng bayan. Pagkatapos ng paglilibot sa kampo sa Philippine Navy ay nagtungo sila patungo ng Ternate, Cavite kung saan dito sila makakasakay ng mga plano at makikita pa ang ibang air assets ng Philippine Navy. At ang pinakahuling aktibidad ng mga bata ay ang pag-tour sa barko at ang pinakakaabangan nila ay ang Bay Cruise mula sa Sangley Point ay sasakay sila sa barko mula Sangley Point patungo naman ng headquarters ng Philippine Navy sa Maynila. At ito ay aabutin lamang ng halos 1 oras. Bukod pa dito ay nagsagawa din ng Philippine Navy ng painting competition na highlight ang mga marino ng Pilipinas. Princess, sa May 25 ang 117th ng Philippine Navy na kung saan mga matataas na opisyal ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang dadalo sa naturang okasyon. Samantala, isang kampo naman, Princess, ng Abu Sayyaf ang nakubkob ng militar kahapon na umaga sa Sitio Project, Barangay Tuburan, Proper Haji Muhammad Adjul Basilan. Bukod dito ay nakaengkwentro ng AFP Task Force Zambasulta ang grupo na abot sa 25 miyembro na pinangunahan naman ito ni Ustadz Abbas Alam, kasama ang isang Malaysian jihadist na si Muhammad o alias Abu Anas. Ayon kay Rear Admiral Reynaldo Yoma, ang commander ng AFP Joint Task Force Zambasulta, tumindi ang naging bakbakan ng dalawang panig na nagresulta ito sa kanilang tinatawag na running gun battle dahil nga ayaw sumuko ng mga miyembro ng Abu Sayyaf sa otoridad. Tumagal ang naging intensibong bakbakan ng 4 na oras na nagresulta sa 3 terorisang Abu Sayyaf na nasawi, ngunit isang bangkay lang ang kanilang natagpuan sa mismong encounter site. Habang sa panig ng gobyerno ay 1 ang nasawi at 7 naman ang nagtamo ng sugat. Nakatakas naman ng ilang grupo sa iba't ibang lugar. Ang kapong kanilang nakubko, Princess, ay isang IED factory o paggawa ng bomba at isang training camp ng Abu Sayyaf. Habang nagsasagawa naman ng inspeksyon ng militar sa naturang kampo, ay 19 naman na bomba ang kanilang na-recover. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo.